Mahigit 5 oras na natigil ang magkapatid sa swimming pool, sumigaw ng tulong ang nakababatang kapatid. Para magingay, tinamaan mo ang takip na parang baliw. Walang sumagot, nakaramdam sila ng matinding takot, mamamatay ba sila dito? Naduduwal ako sa tense na atmosphere. Mabilis na humakbang ang nakatatandang kapatid na babae upang tiyakin sa kanya na kung talagang magsusuka siya, mahirap itong hawakan. Sa hindi inaasahan, ang higpit ng takip ay masyadong malakas at ang nakapalibot na oxygen ay nagsimulang maging mas manipis. Para mabuhay, mabilis silang lumangoy sa gitna ng pool at ginamit ang dalawang kamay para suportahan ang sarili. Ito ay walang silbi. Pinipigilan ang takot sa kanilang mga puso, nagpasya ang dalawa na maghiwalay at maghanap ng isang pambihirang tagumpay. Nakahanap ang nakatatandang babae ng isang plastik na plato at ang nakababatang babae ay nakakita ng maliit na butas sa takip. Inabot niya ito para basagin, ngunit masyadong matigas ang shell kaya kailangan niyang sumuko. Ang kanilang unang prioridad ay upang makahanap ng isang paraan upang palawakin ang butas. Naghanap sila sa paligid para sa mga kapaki-pakinabang na tool. Natagpuan ng nakababatang babae ang isang steel bar na nakaipit sa semento ngunit hindi ito mailabas. Tungkol naman sa nakatatandang kapatid na babae, sa sandaling naisip niya ang tungkol sa plastic board, binasag niya sa kalahati ang plastic board sa pag-asang ito ay may pakinabang. Pagkatapos ay inilagay niya ang plastic sheet sa butas at patuloy na kinuskos ito pabalik-balik. Sinusubukang palakihin ang butas ng paunti-unti ngunit may problema. Paano sila napadpad dito? 5 hours ago pa lang ay nagpaplano na ang magkapatid na mag-swimming. Natuklasan ng nakatatandang kapatid na babae na nawala ang kanyang singsing. Nang siya ay labis na nag-aalala, ang kanyang kapatid na babae ay lumitaw na natatakot. Bigla niyang sinabi na ang singsing ay parang nasa swimming pool, ngunit sigurado, ang singsing ay nakadikit sa bakal na plato sa ilalim ng pool. Walang sabi-sabing tumalon pababa si ate at hinugot ang singsing. Dahil hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan sa ilalim ng tubig, hindi niya ito mabunot ng mahabang panahon. Medyo nag-alala ang dalaga sa pampang kaya tumalon siya para tumulong. Pero pagkalabas niya ng isang section, isang aksidente ang nangyari, sumabit ang buhok ng kapatid niya sa bakal na pinto. Natakot saglit at patuloy na nagpupumiglas. Ang mas nakakasakal ay hindi na makapaghintay ang admin na bumalik sa panonood ng mga pelikulang so. Matapos pindutin ang switch ng kuryente, ang takip sa itaas ng swimming pool ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan. Nang makita ito ni ate ay labis siyang natakot at hinailan ng malakas ang buhok ni ate. Agad na nailigtas ang nakakulong na buhok, saka nagmamadaling lumangoy paitaas ang dalawang tao. Ngunit huli pa sila ng isang hakbang, sarado ang takip at sila ay nakulong sa loob. Sa oras na ito, lumabas ang manager ng gusali, huminto, tila may iniisip, ngunit tumalikod at umalis. 8 hours na ang nakakalipas simula nung natrap yung dalawa, hindi pa rin tumitigil si ate. Sa wakas ay hindi na nakayanan ng nakababatang kapatid na babae at sinabing na itapon niya ang singsing dahil sa selos. Nakatayo pa rin si ate sa gulat. Hindi niya akalain na gagawa ng kasuklam-suklam na bagay ang magaling niyang kapatid. Sumisid muli si ate sa tubig at sa pagkakataong ito ay matagumpay niyang nailabas ang singsing. Agad na bumuti ang mod. Pagbalik sa ibabaw, talagang nagsisisi siya na hindi niya dapat ginawa iyon. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung paano mamuhay. Biglang tumunog ang isang bell sa di kalayuan. Tawag pala ng nobyo ng ate niya, mabilis silang lumangoy patungo sa direksyon ng tunog. Ngunit ang telepono ay nasa labas ng pool at hindi nila ito makuha. Biglang sumisid pabalik sa tubig ang nakatatandang kapatid na babae nang walang sinasabi. Gusto niyang tanggalin ang panangga na bakal sa ilalim ng tangke. Ang paggamit ng takip na bakal upang masira ito ay mas madali, ngunit ito ay nagparamdam sa kanya ng pagkahilo. Walang ibang paraan kundi ang bumalik sa tubig at sumuko. Sa oras na ito, biglang namatay ang mga ilaw sa museo, at agad na nagdilim ang paligid. Pumasok ang isang tagapaglinis para linisin ang labas. Nagbigay ito ng pag-asa sa dalawang kapatid na mabuhay at makahingi ng tulong. Gayunpaman, ang tagapaglinis na ito ay nakalabas lamang ng kulungan at nakakita ng isang taong nakulong at agad na naging masama. Una niyang hinanap ang mga petaka ng magkapatid, pagkatapos ay pinatay ang lahat ng kamera sa museo. Ang mas malupit pa ay ang nag-iisang heating device ay pinatay, kung gusto ng dalawang magkapatid na lumabas. Pagkatapos ay masunarang ibigay sa akin ang password ng iyong bank card. Para mabuhay, dapat sabihin sa kanya ng dalawang kapatid na babae ang password. Nang marinig ito ng tagapaglinis ay sinabihan niya silang tumayo hanggang sa mailabas niya ang pera at pagkatapos ay bumalik upang iligtas sila. Niyakap ng magkapatid ang isa't isa para main-aitan, umaasang tutuperin ng tagapaglinis ang kanyang pangako. Gayunpaman, lumipas ang 3 oras at hindi pa rin bumabalik ang naglilinis. Sa oras na ito, halos negatibo ang temperatura ng pool at halos hindi makayanan ng kapatid na may diabetes.
Mabilis na sumisid ang nakababatang babae sa tubig, umaasang sa pagkakataong ito ay maalis na niya ang bakal na nakatikip sa ilalim ng tubig. Oo, maaari niyang masira ang takip at makatakas, ngunit natakot siya sa kalagitnaan ng paglangoy. Kaya pagbalik ko sa tubig, hindi ko inaasahan na nawawala si ate. Paglingon niya ay nakita niyang nahimatay ang kanyang nakatatandang kapatid, takot na takot ang kanyang nakababatang kapatid. Mabilis na lumangoy upang gisingin ang kanyang kapatid, walang magawa ang dalawa na nagyakapan at humagulgol. Tumangging maupo ang nakababatang babae at kumuha ng plastic sheet para putulin ang takip ng biglang. Lumipat ng bahay ang asong iyon, nakabalik na pala. Tingnan mo na lang ang dalawang kaawa-awang tao sa labas. At wala rin siyang balak na palabasin silang dalawa dahil 81 lang ang laman ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanyang bank card. Halatang hindi nito nabusog ang kanyang gana. Kaya kung hayaan kayong dalawa na mamatay, ito ay naging ganap na desperado ng magkapatid, habang pinagmamasdan ang kanilang kapatid na nanginginig ng higit at mas marahas. Sa isang mapurol na ekspresyon, kinuha ng nakababatang kapatid na babae ang plastic board at dinurog ito sa napakatoles na ibabaw. Pagkatapos ay nagsinungaling siya at sinabing marami siyang pera, umaasang lalapit siya. Naloko nga ang naglilinis at idiniin ng mahigpit ang tenga sa kanya. Nakahanap ng tamang sandali ang nakababatang kapatid at diretsyong sinaksak siya. Ito ay lubos na nagalit sa tagapaglinis, pumunta siya sa control room at ipinasok ang password. Ang swimming pool ay agad na naging napakalinaw, at pagkatapos ay isang hindi kilalang gas ang nagsimulang mag-spray mula sa tubo. May naamoy ka ba? Ito ay chlorine gas. Nagpa siya ang tagapaglinis na pahirapan sila hanggang sa puntong ang magkapatid na babae ay hindi nang ahas na maupo at hintayin ang kamatayan. Mabilis na lumangoy at subukang hadlangan ang spray, ngunit ang spray ay masyadong mabilis. Hindi lang nila napigilan, nakalanghap din ng malaking halaga ng chlorine gas ang magkapatid. Ang kanilang mga katawan ay biglang nakaramdam ng labis na hindi komportable, sila ay patuloy na pumutok at humingi ng tulong. Ngunit habang nagpupumiglas sila, mas nasasabik ang naglilinis. Hindi nagtagal ay hindi na nakayanan ni ate at nawalan ng malay, nang malaman ito ng nakababatang kapatid at dali-daling tinulungan itong makatayo. Pagkatapos ay naglakad silang dalawa patungo sa pintuan at nakiusap sa naglilinis na maawa sa kanila dahil malapit na silang mamatay. Ang mahinang boses na ito ay agad na natakot sa naglilinis. Ayaw na niyang makulong muli. Mabilis niyang ipinasok ang password at pinatay ang kuryente, at sa wakas ay tumahimik muli ang swimming pool. Lumapit sa kanila ang tagapaglinis at binigyan sila ng huling pagkakataon. Iabot ang singsing at bibitawan niya kaagad ang magkapatid. Kahit na ang kanyang kapatid ay labis na nag-aatubili na ibigay ito sa kanya, ibinigay pa rin niya sa kanya ang singsing upang mabuhay. Kung wala ang singsing, lumala ang mood ng kanyang kapatid at wala na siyang pag-asa na mabuhay. Ngunit pagkatapos ay kinuha muli ni ate ang plastic board. Mabuti na lang at sa pagkakataong ito ay hindi nasira ng tagapaglinis ang kanyang pangako, sa wakas ay nabuksan na ang takip sa itaas ng ulo. Sa sandaling ito, binuksan din ng nobyo ang pinto sa swimming pool. Ang nakakasilaw na liwanag ay tumama sa nakatatandang kapatid na babae, malungkot itong napaupo sa mga bisig ng kasintahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang eksenang kanina lang ay panaginip ng kanyang kapatid. Lumingga-lingga siya sa paligid at hindi niya mahanap ang kapatid. Biglang may sumigaw at takot na tumingin si ate. Nakita ang nakababatang kapatid na babae na naglagay ng plastik na plato sa kanyang leeg at sinubukang magpakamatay sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang lalamunan. Sinubukan ni ate ang lahat para pigilan ka, kapag namatay ka siguradong hindi na ako makakaligtas. Sa wakas ay natigil na ang nakababatang kapatid na babae, nagyakapan ang dalawa at umiyak ng mapait. Sa sandaling ito ay pumasok ang tagapaglinis sa control room, gusto niyang tuparin ang kanyang pangako at palayain ang dalawang kapatid na babae. Pero hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang ipasok ang password ay hindi na gumagalaw ang takip sa labas. Noon lang niya napagtanto na ang password ay binago ng administrator. Ikinwento niya ang sitwasyon sa dalawang kapatid na babae, na muling nahulog sa gulat. Ayaw nilang mamatay dito, sana tumawag ng pulis ang cleaner at iligtas sila. Ngunit ang tagapaglinis ay natatakot na ibunyag ng magkapatid na babae ang ginawa niya sa kanila. Kaya malupit niyang iniwan ang mga ito, itinulak ang kariton palayo, at ang nakababatang babae ay nauntog sa canopy ng galit na galit. Ngunit ano ang magagawa nila? Hindi nagtagal ay kumalma sila. Ngayon, sarili ko na lang ang maaasahan ko, umikot si ate sa ilalim ng tubig pero wala pa rin akong makitang kapaki-pakinabang. Pagbalik niya sa tubig, natuklasan niya na ang kanyang kapatid na may diabetes ay may hypoglycemia at hindi na niya ito napigilan. Hinailan ng nakababatang kapatid ang kanyang ate sa isang tabi at inilagay ang kanyang panty sa ilalim ng kanyang ulo. Para mas maging secure ang kapatid niya, sa pagkakataong ito, siya naman ang protektahan. Tigil ang hininga niya at sumisid sa malalim na tubig, naabot ang bakal na harang sa ilalim ng lawa.
hinawakan ang kabibi ng bakal at binunot ito ng buong lakas, nagpakawala siya ng walang katulad na kapangyarihan. Napakabilis na lumuwag ang takip na bakal, ngunit sa sandaling ito ay napakalakas ng kanyang pisikal na lakas at halos malagutan siya ng hininga. Mabilis siyang bumangon para huminga, masakit ang mga kamay sa pagkakapisil. Matapos makahinga ay muli siyang bumaba, sa pagkakataong ito ay nagpalit na siya ng posisyon at gumamit ng higit na puwersa. Sa hindi inaasahan, sa sobrang tigas ng bakal na shell, muli siyang nabigo. Pagbalik sa tubig at paglingon sa paligid, nang makita niya ang kapatid ay parang may naisip siya. Mabilis na lumangoy sa kanya at tanggalin ang panty sa ulo ng kanyang kapatid. Time waits for no one, hinubad niya ang kanyang underwear at lumangoy patungo sa malalim na tubig. Ilagay ang damit na panloob sa ibabaw ng bakal na plato at hilahin ito ng buong lakas. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi natitinag ang bakal. Ang pakiramdam ng inis ay pinilit siyang bumangon sa ibabaw upang huminga. Ilang pagkabigo ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak, ngunit nang makita ang kanyang kapatid na namamatay, hindi siya sumuko at puno ng lakas. Matapos ang patuloy na paghila at pag-ikot, ang bakal na plato ay tuluyang natanggal. Mabilis niyang dinampot ang kabibi ng bakal at umakyat sa agos upang kunin ito, ngunit sa kasamaang palad ay may nangyari. No, hindi ka pwedeng mamatay sa harap ko. Ang nakababatang babae ay mabilis na nagbigay ng artipisyal na paghinga sa kanyang nakatatandang kapatid at patuloy na sumisigaw. Makalipas ang ilang sandali, himalang nabuhay ang nakatatandang kapatid na babae, kinuha niya ang takip na bakal at inihampas sa bubong. Hindi nagtagal ay may mga bitak sa pabalat at ang pag-asa ng buhay ay nasa unahan. Ang nakababatang kapatid na babae ay muling nadagdagan ang lakas ng epekto at ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga. Napunit ang bubong, ngumiti rin ang nakababatang kapatid na matagal na niyang hindi nakikita at saka naglahad ng kamay. Matagumpay na nakaalis sa swimming pool ang magkapatid at nakatakas, ngunit wala pa ring malay ang nakatatandang kapatid. Mabilis na kinuha ng nakababatang babae ang insulin sa kanyang bag at isinilid ito sa kanyang hita para mag-inject. Lumipas ang ilang oras nang gumaling ang asukal sa dugo ni ate at nagising siya mula sa pagkakoma. Tuluyan nang gumuho ang puso ng nakababatang kapatid. Not knowing na tinutukan sila ng baril ng janitor. Upang maiwasang makulong muli, binalak niyang patayin ang dalawang kapatid na babae at itago ang ebidensya ng krimen. Nakiusap ang nakababatang babae sa mga naglilinis na palayain sila, dahil ang tanging natitira niyang kamag-anak ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mabuti na lang at nakonsensya pa ang naglilinis at ibinaba ang baril. Ibinalik din niya ang singsing sa kanila, pumayag ang nakababatang kapatid at sinabihan ang naglilinis na umalis. Hindi siya mananagot sa ginawa niya ngayon. Pagkatapos ng karanasang ito, mas naging matatag ang relasyon ng dalawa. Mula noon ay mamuhay ng masayang walang kahihiyan. Natapos ang video at ako si Vine. Kung nagustuhan mo, mangyaring sundan ako. Ang susunod na issue ay magiging mas kawili-wili.